ito kasi exploration permit pa lang. Ibang Opo. usapin yung environmental compliance certificate sa actual na yan na permit nila para nga magmina, hindi ba? As you know, no? Florentino, itong usapin ngayon ng exploration pa lamang, dito sa inyong mayor, si congressman ba at si governor, kaisa ninyo dito? Hindi ba sila dito pabor sa mining company na ito? Kabaliktaran po, Sir Ted, dahil ang congressman po namin, ang aming governor, vice governor at yung aming mayor dito po sa Dupax del Norte ay wala po silang nagagawa na itutulong, hindi po sila nagpapakita rito. Kaya nga po sa amin ay talaga namang obvious na sila ay kalaban namin dito sa usaping pagmimina. At iyon po yung nakakalungkot dahil wala po, hindi po kami natutulungan na feeling po namin dito ngayon ay parang naulila po kami, Sir Ted, dahil nga po noong kami po ay nagpunta at nagpapatulong na kahit mag-issue man lang sana ng cease and desist order, kasi kakayahan naman po ito ng mayor at yung governor para temporarily, stop po itong exploration po ni Google Corporations, bagamat ayaw po nilang magbigay ng mag-issue ng CDO Okay. or cease and desist order. Okay, nung buhay pa si Manong Kaloy Padilla, tutol siya eh. Pati sa Oceana Gold nga dyan sa inyong lalawigan, tutol siya sa pagmimina. Namatay siya at ang humalili itong kanyang vice governor, di ba? At ito ngayon ang inyong gobernador? Tama po, Oo. Sir Ted. So hindi sila magkapareho ng stand ni Manong Kaloy? Hindi po, magkaiba, magkasalungat po sila dahil ang katotohanan po niyan, nakasama ko na po noon the late Governor and Congressman Carlos Padilla sa Kongreso, sa hearing din po kasi ipinaglaban na rin po namin noon ang against Okay. Oceana Gold at saka yung sa Royal Mining Company Aha. na ganito rin po, mayroon din po silang exploration permit pero dahil nagbarikada at nilabanan po namin, hindi po natuloy itong si Royal Co. Dito rin po sa Dupax del Norte po iyon. At ngayon na naman, ito na naman po, pero ang pagkakaiba po ngayon, noon kasama po namin ang congressman at governor po namin. Pero ngayon po, kalaban po namin sila, kalaban at feeling po namin, kalaban din po namin ang justice dahil po sa korte mismo ay dinismiss lahat yung mga petitions, yung mga motions po namin at naghain din po kami ng motion for inhibition sa judge pero ayaw po niya. Kaya parang pakiramdam po namin pati kapulisan dahil nga po hinaharas na kami, inaaresto, hinuhuli na kami at lahat-lahat na parang ang kakampi na lang po namin ngayon ay ang simbahan at ang taong bayan. Yun na lang po yung pag-asa po namin. Pero natutuwa po ako dahil marami po ngayon ang kumikilos para po ipagtanggol at ipaglaban po ang Dupax del Norte. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!